Viral. Viral na naman ang dunk na ito ni Victor Wembanyama, pati ang kanyang 20 rebounds. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan, paki-click muna ang subscribe button. Thank you. San Antonio Spurs versus Chicago Bulls. Sagupaan na. Sa first quarter, umatake kaagad si Vucevic sa depensa ni Wemby. Boom! Pasok! At Patrick Williams, easy 2 points. At nakapasok pa ng dalawang 3-pointers si Cody White. At sumagot naman itong si Keldon Johnson ng Spurs. At di talaga paawat itong si Keldon Johnson. Sinundan pa ng isang tres galing kay Jeremy Sochan. And what a dunk from Julian Phillips, ang rookie ng Chicago Bulls. At ang tres ni Jack Collins makes 33-24 sa first quarter, lamang ang Spurs ng 9 points. Second quarter na, what? Viral. Viral na naman ang dunk na ito ni Victor Wembanyama, pati ang kanyang 20 rebounds. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan, paki-click muna ang subscribe button. Thank you. San Antonio Spurs versus Chicago Bulls. Sagupaan na. Sa first quarter, umatake kaagad si Vucevic sa depensa ni Wemby. Boom! Pasok! At Patrick Williams, easy 2 points. At nakapasok pa ng dalawang 3-pointers si Cody White. At sumagot naman itong si Keldon Johnson ng Spurs. At di talaga paawat itong si Keldon Johnson. Sinundan pa ng isang tres galing kay Jeremy Sochan. And what a dunk from Julian Phillips, ang rookie ng Chicago Bulls. At ang tres ni Jack Collins makes 33-24 sa first quarter, lamang ang Spurs ng 9 points. Second quarter na, what a dunk galing kay Victor Wembanyama. At may pahang pa sa ring. At ang ganda ng pasa dito ni Devin Vassell kay Wemby. At boom! Pasok! At eto, on the fingertips lang, naipasok pa ni Wemby. At may patres pa si Keldon Johnson sa gilid. Tinapos ni Keldon Johnson sa 62-49, lamang ang Spurs ng 13 points. Third quarter na, easy layup ni Alex Caruso. At eto, nakuha na ng kalaban ang bola, pero nabawi pa ni Bald Mamba. At naipasok pa ng tres ni Cody White. Attack mode na itong si Cody White. Another 3. Boom! Pasok! At lamang na dito ang Chicago Bulls, 69-68. At nakuha ni Wemby ang offensive rebound at pasok ang tira. 12 points na dito si Wemby, may kasama pang 14 rebounds. And DeMar DeRozan, what's a dunk? Higpit ng laro dito at palitan ng lamang. At nakakuha pa ng and one si Vucevic. At Zach Collins, hanap kay Wemby, pinasa at easy 2 points galing kay Victor Wembanyama. At umatake itong si Jones sa paint. Walang takot, nakuha ang 2 points para sa Spurs. Naghabol na dito ang Spurs. Breaking news mga kapasok. Kapapasok pa lang na balita, Kai Sotto pasok sa Japan B-League All-Star Game. It's official. Yan ang sabi sa ating source. 2 players ang galing sa Hiroshima Dragonflies, sina Kai Sotto at Dwayne Evans. Pasok si Kai Sotto sa B-League Asian All-Stars, na kung saan it is expected na lahat ng mga Pinoy import sa Japan B-League maglalaro sa isang team. Parang Gilas Pilipinas na rin itong lineup ng Asian All-Stars at napakalakas. Gaganapin ang Japan B-League All-Stars ngayong January 12 to 14, 2024. Ang All-Star Weekend ay gaganapin sa Okinawa.
3 araw ang basketball extravaganza featuring the best local Japanese players, American imports, and Asian imports na karamihan ay pawang mga Pinoy. Ito ang unang pagkakataon na makasama si Kai Sotto sa Asian All-Stars. Dahil last year ay late na si Kai Sotto nang dumating sa Hiroshima Dragonflies. Tapos na ang All-Star Weekend. Pero don't be too much excited dahil according sa ating source ay nasa injured list pa rin si Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies. Kaya pala hanggang ngayon ay hindi pa siya nakapaglaro. Pero officially ay kasama si Kai Sotto sa Asian All-Star Team kahit na hindi pa siya nakapaglaro ng kahit isang game. It just prove one thing: Kai Sotto is so important player at napakasikat pa, at ang mga katulad ni Kai Sotto ang kailangan ng Japan B-League upang magiging blockbuster ang kanilang All-Star Weekend. Sabi kasi dito sa ating source, and I quote, "In case of being removed from the injury list on the day of the game, participation will take place." So very clear na nasa injured list pa pala si Kai Sotto. And in the event na hindi maaalis ang pangalan ni Kai Sotto sa injured list in time sa All-Star Game, ay hindi makapaglaro si Kai Sotto sa Asian All-Stars. Sana ay makabalik na si Kai Sotto this month upang makasama siya sa Asian All-Star na makakatapat naman ang B-League Rising Stars. Napakagandang idea ito ng Japan B-League, maximizing the popularity of Filipino players. And this is not the first time na nangyayari ito. For sure, ginamit nila ang popularity ng mga Pinoy imports. At the same time, nabigyan rin naman nila ng magandang opportunity ang mga Filipino players na maipakita ang kanilang galing. Ito ang pagbabalik tambalan ng mga Gilas players ng youth team katulad nila Kai Sotto, AJ Aidu, Carl Tamayo, at marami pang iba na pawang mga kakampi noong naglaro sila sa World Championship sa youth team. Nandyan rin si Dwight Ramos, Kiefer Anthony Ravena, Ray Parks, at marami pang ibang mga Gilas mainstays na kasama sa Asian All-Star. Napakalakas na team ang mabubuo, and it pains me na hindi natin magagawa ito ang ganitong mga event dito sa Pilipinas. Pero nagagawa naman sa Japan. With this team ay kahit ang pinakamalakas na team sa Asia ay kakayanin ng Asian All-Stars na maglalaro sa B-League All-Star Weekend. Sana ay i-activate na ng Hiroshima Dragonfly si Kai Sotto bago pa ang All-Star Game. Ang kinatatakutan natin ay baka after the All-Star Weekend pa magbabalik si Kai Sotto.